Samantala, sa Amerika ay muling nakapagtala ng pagkapanalo ang Hornets at si Roy ang isa sa mga naging star ng laro dahil nakapagtala ito ng 3 hits sa isang home run. Pagkatapos nun ay nanibago ang ibang mga miyembro ng Hornets dahil panay ang ensayo ni Roy, at inisip na masyado itong excited para sa mga darating na laban. Para umanong naging ibang tao si Roy, kaya inisip pa ng mga ito na malamang ay kinakabahan iyon at natatakot na hindi mapansin dahil simula bukas ay lalakihan na ang roster ng team nila. Habang nag-uusap ang mga iyon ay dumating si Watts at sinabing walang masama sa ginagawa ni Roy, at nabalitaan umano nito na kukuha pa ng magagaling na players ang Hornets ngayong taon, kaya kung tatayo lang umano ang mga ito doon ay baka makuha pa ng mga iyon ang pwesto ng mga ito. Dahil doon ay agad na tumakbo ang dalawa palapit kay Roy para makapag-practice din dahil hindi umano ang mga ito papayag na mangyari iyon. Kasabay niyo na sinabi ng isang player na balita nito ay darating si Quesada para mag-pitch, tapos si Kellogg at Butler naman ang fielders. Binati nito si Kellogg na may maganda umanong performance ngayong taon, kaya napagtanto ni Sanders na iyon pala ang dahilan kung bakit panay ang training ni Roy nitong mga nakaraang araw. Magkaibigan umano sina Roy at Kellogg sa labas ng laro pero magkaribal kapag nagtutuos na, at doon saglit na naalala ni Goro ang mga panahong nakasama niya ang dalawa. Sa Memphis naman ay binati ni Carter ang 5 player kabilang si Kellogg dahil simula bukas ay mga major leaguer na umano ang mga ito. Nang makalabas sa opisina ay tuwang-tuwa ang 5, ngunit biglang dumating si Alice at sinabing nakatanggap ito ng tawag na may nangyari raw sa tatay ni Kellogg. Makalipas ang ilang araw ay nakarating na sina Quesada at Butler sa Indiana, pero nagtaka si Roy kung bakit wala si Kellogg kaya sinabi ni Butler na napilitan iyong umuwi dahil sa balita na nawala ng malay ang ama nito. Dagdag pa nito na mapipilitin na iyong magretiro sa baseball, bagay na ikinagulat ni Roy. Dahil doon ay hindi naiwasang mag-alala ni Roy kaya kahit magsisimula na ang game ay sinusubukan pa rin nitong tawagan ang kaibigan. Hindi nagtagal ay sinimula na ang laban, pero dahil sa pag-iisip kay Kellogg ay nagkamali si Roy sa laro. Gayunpaman, sa huli ay nanalo pa rin naman ang kanilang team. Habang nasa locker room sina Sanders, Goro, Roy, at Dunston ay dumating sina Butler para yayain ang 4 na sumama sa farewell party umano ni Kellogg. Pumayag naman ang 4 kaya bumiyahe na kaagad sila papunta kina Kellogg. Pagkarating sa reception ay sinalubong sila nina Alice, at pagkatapos ay hinarap sila ni Kellogg ng may saya dahil sa muli nilang pagkikita-kita. Doon na nagsimulang banggitin ni Kellogg ang tungkol sa mamanahin nitong business, subalit napansin nito na hindi natutuwa si Roy. Sinubukang pasayahin ni Kellogg si Roy pero sa halip ay nainas iyon at tinanong kung seryoso ba ang pag-alis niya sa baseball, gayong nangako pa sila sa isa't isa na maglalaro silang dalawa sa Major League. Doon na isiniwalat ni Kellogg na hindi niya gustong iwan ang baseball lalo na at magiging isang major leaguer na siya, pero wala siyang magawa dahil hindi naman pwedeng iasa ang lahat sa kanyang ina. Habang tahimik ang lahat ay napangisi si Goro at sinabing ngayon ay nakikita niya na pinipilit lang ni Kellogg na maging masigasig sa paningin nila. Tinawag pa itong duwag ni Goro at sinabi pang hindi ito makakatulong sa laro, bagay na labis na ikinainis ni Kellogg kaya hinamon nito si Goro na maglaban sila sa labas upang mapatunayan umano nito ang sarili. Pumayag si Goro kaya naman naglaban nga ang dalawa sa loob ng field. Subalit ang totoo ay gusto lamang naman ni Goro na palakasin at pagaanan ang loob ni Kellogg. Doon ay nangako ito na babalik siya sa Major League, kaya hindi umano dapat mad-emote si Roy lalo na at hinihintay nito ang pagbabalik niya. Nang sumunod na araw ay nagkaroon muli ng game ang Hornets kung saan nagawang ipanalo ni Roy ang kanilang team dahil nakatatak sa isip nito ang pangako nito kay Kellogg kahapon. Samantala, napanood ni Junior ang laro kaya sinabi niyon sa sarili na naging interesting tuloy ang division na iyon. Nang mga oras na iyon ay maglalaban ang Bisons at Riders, kung saan nagulat si Junior dahil ang kanyang ama na si Gibson ang pitcher ng kabilang team nang siya na ang magbabat. Sinabi ni Junior sa kanyang sarili na ipapakita niya kay Gibson ang ipinagbago niya kung ano na siya ngayon. Subalit kahit anong pilit ni Junior na matamaan ang bola, sa huli ay no-strikeout pa rin siya ni Gibson, at nanalo ang Bison sa laban. Gayunpaman, pagkatapos ng laro ay hindi makapaniwala si Junior nang marinig mula sa TV ang sinabi ng kanyang ama sa isang panayam, kung saan pinuri at sinabihan siya niyon na isa siya sa pinaka-kinatatakutang batter sa buong majors kaya kinabahan umano iyon nang magkaharap sila. Nang sumunod na araw, pumunta si Murdoch sa opisina upang sabihin na nakapagdesisyon na siya na manatili sa Hornets, lalo na at maganda naman umano ang status ng team para maipanalo ang championship. Sumang-ayon ang lalaki sa sinabi ni Murdoch, pero nalulungkot lang umano ito tungkol kay Watts kaya napatanong si Murdoch kung ano ang problema. Nang sumabak sa laro ay doon na nakita ni Murdoch ang tungkol sa sinabi ng lalaki. Natalo ang kanilang team at nagtaka sina Roy kung bakit napapadalas ang pagpalpak ni Watts sa laro bilang closer nila.
Doon ay isiniwalat ni Murdoch ang tungkol sa nalaman niya, na ang mismong agent ni Watts ang nagsabi na matagal nang nagkakaproblema sa balakang si Watts, pero pinipilit pa rin umanon yung maglaro kaya sa tingin ni Murdoch ay wala iyong pakialam sa team kahit na matalo. Nung una ay hindi naniwala si Goro, pero biglang pumasok si Watts at inamin na totoo ang sinabi ni Murdoch sabay humingi ng tawad sa mga kasamahan. Sinabi rin ni Watts na kinausap niya na ang mga manager nila na gawin na lang siyang relief pitcher simula bukas dahil hindi na niya kayang maging pabigat sa team. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula ang serye ng 3 laro laban sa Coyotes. Sa unang 6 na inang ng laro ay walang naka-score sa magkalabang team, pero nang nasa ibabang bahagi na ng ika-7 inang ay nakascore si Kin ng 1 run. Pagkatapos nyon, sa itaas na bahagi ng ika-8 inang kung saan si Goro pa rin ang pitcher ay nagsimula ng alugan at hipa ni Goro ang kanyang kamay ng ilang beses. Dahil sa pagtataka ay humingi si Kin ng time para tanungin si Goro kung bakit nito iyon ginagawa, ngunit nagtaka rin si Goro at sinabi na hindi niya rin alam na ginagawa niya iyon. Doon na nagsimulang magkaroon ng problema si Goro sa pagpipitch at nakaramdam na rin ito ng pananakit sa bawat pagbato nito ng bola, ngunit kahit ganoon ay matagumpay pa rin naman nitong natapos ang laro. Sa huli ay nanalo ang Hornets sa unang laro ng serye sa score na 1-0. Kinabukasan, maagang tinawagan ni Stacy si Goro para makipagkita, at doon nito sinabi na napili nila si Goro bilang bagong closer ng team kapalit ni Watts. Pinayuhan din ni Stacy si Goro na simulan na ang paghahanda sa susunod na linggo para sa 6 na laro nila, sabay tanong kung kaya ba iyong gawin ni Goro kaya sinabi nito na handa siya kung kailan siya kailanganin at ipaglalaban umano niya ang team bilang kapalit ni Watts.